Pakiusap ko lang kung sino man ho kayo, huwag niyong gamitin ang pagkakataong ito, ang trahedya namin. Kung kayo ay sadyang nangangailangan sa buhay, parang awa niyo na ho, huwag niyo hong gamitin ito. Dahil kami ho bilang pamilya, si VP Inday, si Congressman Pulong, si Mayor Baste, hindi ho kami hihingi ng tulong o financial na tulong sa ibang tao. Ibang klase ho talaga tong si Jean Fajardo. Sa lagay na yan, mga Duterte supporter pa ang mahilig magpakalat ng fake news. Ibang klase ho talaga tong mag-amo na to. Mamaya ho nating pag-uusapan ang mga hanas nitong si Jean Fajardo at nitong si Romel Marbil. Kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Kumusta ho kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. Una sa lahat, gusto ho muna natin pasalamatan yung ating mga kasama dito sa PH Update na talaga namang walang humpay ang pagsuporta sa ating mga ginagawa reaction video. Una na dyan, itong si Ma'am Ariza yan. Ma'am Ariza, gusto nyo ba ng t-shirt? Marami pa akong t-shirt dito. Kung gusto nyo, i-comment nyo lang dyan yung ano nyo, mag-comment lang ho kayo dyan sa baba. Kay Ma'am Ariza yan, mega love shoutout. Dito kay Lucky Clover TV, maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update. Pinay sa London, maraming salamat to. May Lagumbay, maraming salamat ho. Gigi Michael, maraming salamat ho. Saito Yang, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Gaijin Uploader, maraming salamat ho. Evangeline Legaspi, maraming salamat ho sa pagpapakulay. Aida Biosgaard, maraming salamat ho. Lourdes Bernasor, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Rosario Versats, maraming salamat madam. Jack O'Neil, ay Sir Jack O'Neil, kumusta na? Mega love shoutout. Maraming salamat sa pagpapakulay. Mirna Sato Saito, maraming salamat ho. Monex, maraming salamat to sa pagpapakulay. Si Ma'am Ariza yan, grabe nakarami na to si Ma'am Ariza yan. Melinda Rivera, maraming salamat. At syempre dito kay Sir Jordan Cabico. Mega love shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito sa PH Update na talaga naman napakatindi kung sumuporta. Ayun na nga mga kababayan, sa mga medyo maninibago, tayo-tayo ho muna tayo. Matagal na ho tayo nakaupo, tatayo ho muna tayo sa mga susunod na video para medyo makapag-ehersisyo ho tayo sa ating pagtayo. No? Ayun na nga mga kababayan, ibang klase ho talaga itong mag-amo na to. Matutulog na sana ako Bigla akong nakita, ibang klase ho to. Ano ho pong masasabi nyo dito sa mga hanas nitong si Jean Fajardo? Itong pulis na tinubuan ng nunal. Ang binigay sa ating datos ay nasa around 60,000 nationwide. Palakpakan, anak ng toko. Mga kababayan, nationwide daw ho, around 6,000 lang daw ho ang nakipag-diwang sa kaarawan 80th birthday nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga around 240 to be exact yung iba't ibang rallies na na-monitor natin, but as the estimated number of nag-participate ay mahigit 60,000. Palakpakan. Anak ng to. Saan ho galing yung 60,000 na yan? Sa Davao pa lang ho. Sa Davao pa lang ho, yung background yung pa lang ho na yan, kahit bilangin ho natin per square meter. Yung karsada na yan. At 3 katao na lang ho kada square meter. Ang kasya sa isang square meter. Bilangin ho natin kung ilang square meter yung pinagdausan ng rally na yan. Baka 350,000 kukulangin pa ho. Ano pa nga yun very conservative yung 350,000 dyan pa lang ho sa Davao. Iba pa ho yung mga nag-rally dyan sa Menjola. Iba pa ho yung mga nag-rally sa Cebu. Iba pa ho yung mga OFW. Baka ang tinutukoy nitong si pulis na tinubuan ng nunal, yung mga nag-rally doon sa Netherlands, mga nasa 60,000 yun. Pero yung mga nasa Pilipinas, kulang-kulang 2 milyon ho siguro. Kulang-kulang, mahigit kumulang 2 milyon ho yung mga nagwalwal sa bahay, nagbidyoke, bumili ng cake, hindi na nagpunta sa rally. Yung mga nagpag-participate dyan sa karawan na yun ni Tatay Digong, siguro yung mga lumabas sa karsada, mahigit 2 milyon, pero yung mga nasa bahay, bibilang ka, every other bahay, merong nagse-celebrate ng birthday ni Tatay Digong. Ayan, malinaw na siguro. Siguro ang tinutukoy nitong pulis na tinubuan ng nunal, nunal na tinubuan ng pulis,
Eh yung mga nag-celebrate ng kaarawan ni Tatay Digong doon sa Netherlands, hindi ho yung sa Pilipinas. Eto naman ho, ibang klase naman kasi kayo. Kayo, kasalanan nyo yan. Kasalanan nyo yan. Si Chief PNP galit na siya sa inyo. Galit na si Chief PNP sa inyo. Huwag kasi kayong ganun. Di ba? Chief PNP Chief sinisi social media sa impression na lumala ang krimen. Huwag nyo kasing i-share ang mga kriminalidad sa ating bansa. Pagka mayroong batang nawawala at pagka natagpuan na kulang-kulang ang pyesa sa katawan, huwag nyong i-share yon. For awareness, huwag nyong i-share. Kunyari sa isang kanto, okay din pala nakatayo, na-miss talaga natin, talagang makakapag-action tayo. Kunyari sa isang kanto, sa isang kanto, merong laging pagdating ng alas 11 ng gabi, merong nakatambay na bangag dyan. At talagang inaabangan niya yung mga pauwi sa trabaho. For awareness, kung kayo ay na-hold up dyan, huwag niyong i-post. Huwag niyong i-post. Sinisisi na kayo ni Romel Marbil. Para doon sa mga kababayan natin na nakakakita ng krimen, halimbawa, yung nangyaring road rage, doon sa ibang klase ho yun mga kababayan, talagang kikilabutan ho kayo pag napanood nyo ibang klase ho. Pati anak niya, natamaan niya ho sa kanyang kayabangan. Kung mainit ang ulo, wala naman, daan lang naman ho yan eh. Tayo nga, pagka, pasensya na, sorry, usig na po, daan na kayo. Lalo-lalo na pagka traffic enforcer ang ay, pasensya na. Wala naman nung mawawala. Hindi naman mababawasan ang pagkalalaki nyo kung manghingi kayo ng paumanin. Yung iba kasi dyan, maiinit ang ulo. Tayo, mainit din ulo natin. Kaso pagdating sa daan, ano ho kasi tayo, yung mabagal lang ho tayong patakbo. Ito, PNP Chief sinisi social media sa impression na lumala ang krimen. Yan ang sinasabi ko. Mula ngayon, from now on, kahit ano pang makita nyong kriminalidad o kahit pinost pa yan ng PNP, nagkaroon ng inkwentro, nagkaroon ng bypass operation, huwag nyo hong i-share sa social media. Nagkakaroon tuloy ng impresyon na lumalala ang kriminalidad sa ating bansa. Yan ang problema sa inyo eh. Kasalanan niya ng sambay ng Pilipino. Sinisi pa kayo nito si Romel Marbil. Share kasi kayo ng share. Yung mga bagay na hindi na dapat i-share, sinishare nyo. Hindi uso yung for awareness. Kunyari, dito sa lugar na to, maraming dito. Huwag kayong dadaan ng alanganin dito dahil maraming nag-overtime dyan. Di ba? Yun naman sinabi ni Romel Marbil, di ba? Overtime kasi yan. Yung mga nagdodroge, nagpapahaba ng oras yan. Yan, dyan magaling si Romel Marbil. Pustahan tayo. Itong oras na to, gising pa yung mama na yan. Kasi nga talagang nagpapahaba ho yan ng oras. Ito na, pakinggan na ho natin ang exclusive interview nitong si Binibining Maharlika dito kay Ma'am Hanilet. Aalis na ho muna ako dito para makita nyo ho ng buo kasi medyo alanganin ho yung angulo ng camera nitong si Binibining Maharlika. Si Palangga, ayan o. Yan ho si Binibining. Balakpakan ho muna natin, ibang klase. Nag-effort pa talaga tong si Madam para magpunta ng Dahig para makapagpakita ng suporta dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ho siya siyempre yung pasaporte ho niya, no? Wala nang bisa-bisa. Lipad ka na lang, ika nga. Book, lipad. Yun na ho yun no? Tayo, ang dami pa chebureche, mag-apply ka pa ng visa. Ito na, exclusive interview ni Binibining Maharlika dito kay Ma'am Hanilet, common law wife nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Medyo ano ba ako? Ano po yung sinabi ni former President PRRD sa inyo? Sabi niya, yung kagaya ng sinabi niya kay VP, sabi niya, there will be a day. There will always be a day of reckoning. Yeah. Tsaka sabi nga niya, kinote niya nga Psalms 91 verse 8. Yeah. I will let you see with your own eyes the destruction and the punishment of the wicked. Yeah. Ang ganda ng promise ng Panginoon. So very positive po si PRRD. Ano yung parang pinaka-importanting mensahe niya sa inyo nung time na nag-visit kayo sa kanya? Nung kinwentuhan ko kasi siya kung ano nangyari sa labas, sabi ko, ikaw na ayaw mong ipaalam, ayaw mong magpa-istorbo tuwing birthday mo, natutulog ka lang. Ngayon buong mundo ang nagse-celebrate ng birthday. Birthday niya. So tuwang-tuwa naman siya. Oo. So masaya siya. Nagbanggit ba siya na, like personal messages sa Pilipino, mga kababayan natin? Sabi niya, salamat sa suporta at sa pagmamahal.
as usual, sabi niya, mahal niya ang lahat ng ang mga Pilipino sa buong mundo, sa Pilipinas at sa labas ng bansa, Mm. sa saan mang parte ng bansa, mahal niya. Yun naman talaga eh. Miski na ng presidente siya, mas minahal pa nga niya ang Pilipino Yeah. at ang Pilipinas. Yeah. So, ako po talagang nag-travel din ako para ma-witness talaga namin yung, yun nga, yung pang-aapi sa family ninyo. At lalo na kay Pangulong Duterte. Kitang-kita din naman namin, no, million-million tao talaga ang nag-support sa inyo. Pero ako po ay bilang isang just an ordinary citizen, marami ding lumalapit kasi sa akin ng mga taong minsan nagpe-pretend na they are connected with you or I don't know, may mga nung kahapon sa ground nandoon ako, may mga pinaparating sa akin na mga information na may mga taong nanghihingi ng tulong in behalf of your family. Ina-allow niyo po ba 'yon? Hindi. Pakiusap ko lang kung sino man ho kayo, wag niyong gamitin ang pagkakataong ito, ang trahedya namin. Yeah. Kung kayo ay sadyang nangangailangan sa buhay, parang awa niyo na ho, wag niyo hong gamitin ito. Dahil kami ho bilang pamilya, si VP Inday, si Congressman Pulong, si Mayor Baste, hindi ho kami hihingi ng tulong o financial na tulong sa ibang tao. Kami ho, kung kinakailangan naming umutang, yun ho ay gagawin namin. Merong nagkwento sa akin. Maraming lumalapit kasi alam nila, desperado kami, di ba? Yeah. Lumalapit sila na ganyan. Sabi ko, kung kaya mong gawin, bakit hindi mo na lang gawin? Bakit, maraming mga kwento, mga storya. Sige, kung kaya mong gawin, gawin mo na lang. Yun ang ano ko. So pakiusap ka lang, yung totoong nurse, alam mo, natulog sa bahay namin, Maharlika. Yung totoong nurse na nag-alaga, ako nag-interview nan before pa siya naging presidente. So sa bahay namin niya natutulog, sa sala namin natutulog, nag-aantayan kay PRD kung kailan siya tatawagin. So yung totoong mga nurse hindi nagsasalita. Kami may group chat kami ng kasama ng mga nurse na nag-aalaga siya, nagre-report sila sa akin kung ano. So yung totoong nurse, hindi iyan nagsasalita. Code of ethics siya ng nurse na hindi ka dapat magsalita. Disclose sa iyong Nagtatago yung totoong nurse. Kung nagpapanggap ka na ikaw nag-aalaga, nag-nurse ka, parang mahiya ka naman. Sa totoong nurse na nag-alaga, nagpupuyat sa kanya. Pero po, yung nurse ni Pangulong Duterte, di ba, hindi naman inalaw na mag-stay Kaya dito? nga, ultimo nurse, di ba? Ang nangyari niyan, hanggang ngayon, para sa akin, parang bangungot. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko akalain na pag walang passport ang tao, pwede palang idalahin sa pwede palang dukutin. Kidnapin, Yeah. Kasi ako, yun nga yung mga nakakarating sa akin ng mga mensahe na may mga nagpapanggap, no, na mga taong nag-connected sa inyo or kakilala or kamag-anak kayo. Yung iba, hindi ko naman talaga kilala. Kayo lang naman ang kilala kong mga relatives niya. So, ang sa akin lang, ma'am, pinararating ko lang sa inyo. Kasi sa akin din, may lumalapit kahapon nga po, may mga nag-aabot ng mga, mga sobre, mga birthday cards. So, sinasabihan ko sila na yung family ninyo, which is in-announce ni Inday, hindi nanghihingi ng financial help. But birthday greetings is fine. Birthday greetings, mga cards. Okay, so, meron pala. Kasi pampaano ng ano niya. Dinala ko nga yung iba, pinasign ko na yung pinabati ko nga para lang maanuhan siya. Alam mo, para maanuhan yung spirits niya, gumaan yung loob niya, maging sumaya siya ng konti doon dahil sa mga pagbati ng mga tao. So kasi, may mga nurse pa lang nagpapanggap. Ang alam ko parang may mga nagvo-volunteer dito sa Dahig, pero may mga nagpapanggap din pala ng mga nurse daw. Alam mo, ang nangyari niyan, siyempre ako nurse, registered nurse ako. So, kinontak ko na sa pag alis pa lang nila, kumontak na ako, yung sa PRC sa Davao. Davao, okay. Sabi ko, tulungan mo ako makahanap ng nurse doon. Dito. Sabi ko, whatever na i-remit, wire transfer ang sweldo niya papunta dito, siya mag-alaga. Nakakontak ako, natawagan ko, ma'am, ganito. It turned out, bawal lahat. Pa-ultimo yung nurse na, personal nurse niya na before siya tumakbo ng presidente na in-interview ko. Kasi mabuting tao yun, mapagkatiwalaan mo talaga. When it comes sa pera, mapagkatiwalaan mo.
Hindi pinasama. Kaya nga nung tinawagan ko na, alam ko naka-landing na, nung tinawagan ko siya, nag-iyakan kami, "Ma'am, hindi kami pinasama." Yun ang ano. So, Ah. So yun, kami nga ni ano, para lang mapaano ko sa inyo na ang pamilya namin hindi ho manghihingi o magso-solicit sa inyo ng kahit na anong financial na tulong. Kami nga ni VP Inday nagtutulakan. Nung nasa Davao pa ako, sinabihan ko na si Inday. Sabi ko, bigyan mo ako ng ano, magpadala ako. Paano ko ipadala? Hanggang ngayon, hindi niya ako sinasagot. So, ganun kami. So, yung mga makapalang mukha dyan, parang awa nyo na. Parang awa nyo na. Parang awa nyo na. Yeah. Yun. So, for the record, mga kababayan, wala pong nurse si Pangulong Duterte dito sa Dahig, except yung nandoon sa ICC kung sino man yung assigned ng institution. Tama po ba? Hindi ko talaga alam, malabo ang ano ng loob sa loob. Hindi ko alam, marami akong hindi alam. Pati sinasabi lang nila ganito. Basta ako, sinabi ko lahat, anong sitwasyon niya, sinabi ko lahat kasi medical, ano yan eh, medical history niya, Yes. kung ano ang ano niya, yun lang ang kaya kong sabihin. Ibigay. Pero yung sila ang magbigay, yun ang mahirap kasi sila ang hindi nagbibigay ng kung ano ang information. Yun ang ano. Pero yung medical history ni PRRD na i-forward na sa kanila lahat, tama ba sa ICC? Inaasikaso ng mga lawyers yata. Inaasikaso kasi kailangan, sino bang 80 years old ang hindi nangailangan ng healthcare, ng kalinga, medical attention, medical whatever, di ba? 80 years old eh. Sino bang hindi nangailangan yan? Alam niyo, natuwa ako kasi I was there, no, na nagsasalta si Inday sa Taong Bayan, na nagkakasundo kayo dahil sa schedule kung paano mag-take turns kayo sa pagbisita kay PRRD. Kami na mga sumusuporta kay PRRD sa family ninyo, ay talagang natutuwa kami na sa ganitong klaseng sitwasyon ni PRRD, nagkakaisa po kayong mga magkakamag-anak. So yan lang yung tinitignan namin, doon din kami humuhugot ng lakas bilang mga supporters ninyo. At ako naman dahil for the first time na narinig ko sa inyo na mayroon palang nagpapanggap na mga nurses or whatever kay PRRD. So sana wag naman gawin yon. And alam ba ni PRRD po yun, yung mga ganong issue? Hindi niya na alam yun. Wag na natin sabihin. Hindi ko na I tried, hindi ko na sinabi sa kanya anong situation after na umalis siya. Kasi talagang harassment. Yeah. Ako doble ang trauma ko nung sa Manila, pati sa Davao. Doble talaga ang trauma ko. So my daughter was not in Davao at the time. Yeah. After na. So grabe, doble talaga trauma ko. Yeah. So we're here for you, Ma'am Hanilet. Gusto ko lang, i-inform sa ating mga kababayan. So far, ano po yung, nasang stage kayo ngayon? Na-accept nyo na ba totally na napakidna o inabdak ang Pangulo? Reality na yun eh. Wala siya sa amin eh. Ang ano na lang namin talaga, pinangawakan namin. Dasal na lang kami ng dasal. Dasal na lang ako ng dasal. Tsaka ang promises ng Panginoon, yun na lang. Yeah. Yun na lang talaga. Yeah. So, sana po talagang lakasan niyo yung loob ninyo kasi nakita niyo naman na milyon-milyong Pilipino ang nagmamahal sa inyo. May mga death threats po ba kayo so far? May So mga far, wala naman. Pero yun na nga, marami sila eh, kami lang eh. Yeah. Sa Pilipinas po ba yung mga, I believe, 'di ba, parang medyo tinakot kayo noon, nakakasuhan and everything. Then later on, niretract inurong Ang nila. bahay namin, susulungin daw. Kaya hanggang ngayon, ever since na dumating ako galing from Manila, hindi ako nakakatulog sa bahay namin. Oh my Kasi God. sabi ng ano ko, papalipat-lipat ako. So, I spared my daughter from such. And then, yung isa nung maliit na bata namin, pinatira ko muna sa iba. So talagang nagdulot ng traumatic experience yung nangyari sa inyo. So paano niyo po nilalabanan yung ganitong klaseng feelings, emotion na may takot syempre at yung mga pagigipit na ginawa talaga not only sa inyo, lalo na kay PRRD na na-witness niyo po talaga, ma'am?
Alam mo, ito na lang inaano ko, Marlica. Mm. Tao lang sila, may Diyos kami. Yeah. May Diyos kami. Yeah, tao lang sila, may Diyos May tayo Diyos na nagbabantay at maghusga, maghusga sa kung ano man ang Sabi nga ni PRD, this is only temporary. Yeah. Sabi niya. So I hope talagang mapauwi na natin si PRRD. So yung mga lawyers naman, ginagawa naman nila yung dapat nilang gawin. And very positive po ba si PRRD nung time na nanonood kayo sa loob? Sobra. Mas siya. Hindi mo basta-basta Nagjo-joke pa rin siya, ma'am? Nakasmile pa rin siya. Nakasmile pa rin siya. Kasi pa rin niya yung kasi may mga guards doon. Aha. So, my friends. Mga friends niya yung mga guard, talagang parang yung pagiging ni Pangulong Duterte palabiro, na-apply niya doon sa mga guard na. Saka mas siya nung nakita mo nung during the time doon sa Villamor. Yeah. Sabi pa ni Kitty ang emotional. Oo. Siya, kung kausapin niya yung mga hindi niyo ako kalaban, Adre. Oo, narinig Sinabihan ako niya na. pa, hindi niyo ako kalaban. Ganun lang niya. Adre, ikwento, makinig ka. Ganun lang niya. Pero ma'am, ano yung feeling, ano yung nakita niyo dun balik tayo dun sa Villamor na, yung mga polis ba, talaga bang parang sila, yung gusto nila yung ginagawa nila na gipitin ang kanilang dating Hindi ko alam kasi Commander-in-Chief? it's masyadong subjective yan Sila na yan Pero Kasi may mga lumalabas sa video na yung ibang mga polis, may lumalabas lang na. Pero still, nandun sila, di ba? They implemented it. Yeah. Tumulong sila. They're part Tumulong of the, sila. they're accomplices sila ng pag-kidnap niya. Pero yun nga, which is, grabe po talaga yung pagigipit sa atin, lahat tayo, kasi ako ginigipit din ako, pero mas dito, na pag-uusapan na international, na nakikita talaga yung pagigipit kay Pangulong Duterte, at nakita din yung impact sa buong mundo kung paano siya pinrotektahan. So, panghuli na lang po, ano yung gusto nyong ibuhos na mensahe sa ating mga kababayan, yung mga gumagamit sa pangalan ninyo, yung mga nagsusolicit, yung mga sumusuporta? May nakausap na akong isa, kasi ako, Marlica, prangka ako I can tell po. Sabi ko, pinandilatan ko nga ng mata kung mayroon kayong magagawa, bakit hindi nyo na lang gawain? Di ba? Sige, kung meron kayong magagawa, sabi ko nga, sa abot ng aking makakaya, sige. Kasi lahat naman kailangan may kabayaran, di ba? Yes. Sabi ko, sa abot ng aking makakaya, kung kailangan ko umutang, di ba? Yeah. So, yun ang ko na sana wag silang tumigil, dasal at suporta, wag niyong tigilan kasi nakita niyo naman ang ginawa niya para sa Pilipinas at para sa Pilipino. Yeah. Kung sa Binisaya pa kasi mas mabigat hangyo ko o nakikiusap ako, para niyo na hong awa. Tulungan niyo po kami sa dasal, sa lahat po kung ano pong pwede nating gawin na maibalik ko siya sa amin. Wala na ho siyang gusto nga sa buhay. Gusto na at itig, gusto na lang niyang mamahinga. Yeah. Gusto na lang niyang mamahinga. Doon po sa lahat ng family ninyo na sumusuporta sa inyo at yung mga nagpapanggap na family. Doon lang ako sa message ko lang sa family lang kasi Family lang. sa family na lang na sabi ko nandiyan kami, nagtutulungan kami, may group chat sila Kitty at mga kapatid niya. Pagka kami lang talaga, wala kaming kung may narinig ako na may isa sa kapatid ng anak ko medyo naanuhan ng loob. Sabi ko, naki-encourage mo na. Sabi ko, kailangan matatag tayo ngayon. Lahat. Umiyak man tayo, kailangan natin lumaban. Kailangan natin siya ipaglaban. Pero nakakabilib po, si Kitty, talagang yung tapang niya, nakita namin Kasi nakikita ko lang si Kitty sa mga reels, she's young and sweet. Pero nung nakita namin kung paano inabdak ang Pangulo, kung paano kayo ginipit doon,
nagpakita siya talaga ng kanyang pagiging firm, matapang na bata at young age at may paninindigan. So ano pa, as a mother, paano niyo po ba, brief and concise lang, ano sa amin, si Kitty, i-describe? Sabi ko nga hindi, noong pa yan, sabi ko, surrender ako sa anak ko kasi kaugali siya ng tatay niya. Okay? So, sabi ko nga sa loob, sabi ko sa papa niya, sabi ko, you'll be proud of her kasi talagang kaugali siya ng tatay niya. Wow. Kaugali siya ng tatay niya. Kitang-kita naman namin. So, ayun. So, sa mga sumusuporta po sa inyo, ma'am, sa lahat ng mga taong hanggang ngayon patuloy na nag-gather, nag-celebrate post-birthday ni PRRD, mensahe niyo po, panghuli na lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Alam ko nagdarasal kayo. Yung mga messages ninyo, nababasa ko, hindi ko man kayo masagot isa-isa. Pero ito lang ang hiling ko, wag ho tayong tumigil. Kasi hindi naman hindi ako pwedeng mag-give up. Hindi tayo pwedeng mag-give up. Tulungan niyo kami na maibalik ho namin siya sa bahay namin. Marami hong salamat. Ay, haba-habol na lang po. So, wala pa po kayong plano kung kailan kayo babalik o magsistay kayo dito habang nandito si PRRD? Pinag-usapan pa lang. Ayun. So, thank you so much mga kababayan. Kasama natin si Ma'am Hanalet ngayong araw na ito. Sana po isa puso natin yung kanyang mga panawagan na hindi po nangihingi ng monetary ang ating Pangulong Duterte at ang kanilang pamilya. Kung mag-send man po kayo ng mga birthday greetings, birthday cards, letters, okay po yun. So, malinaw po tayo, mag-ingat po tayo sa mga lumalapit sa inyo na nagpapakilala na ganito ako, kamag-anak ako, or ganyan. So, mahirap na po na gamitin natin ang sitwasyon ni Pangulong Duterte. Malungkot na nga yung pag-abduct sa kanya, tapos sasakyan pa ng ibang mga taong gumagamit sa pangalan niya. Hindi po tama yon. At ayaw ni PRRD na ganon. Kung talagang totoong love niyo ang PRRD dahil sa kanyang mga ginawa sa bayan natin, wag po natin siyang gamitin. So maraming salamat, Ma'am Hanalet, sa inyong pagbigay ng kahit busy kayo. Thank you so much. Thank you. Yeah, thank you.